Ay, naka-live na pala. Go na. Hi! Nako, magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, pasensya na po kayo at talagang kinakailangan na mag-live na naman tungkol na naman dito sa fake news sa pinapakalat na na-deny na naman daw po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ditong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi denied na aking asylum. Nung una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, ba inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles, no, dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa syudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng ano yun, anong number yan? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayong meron na po akong WID card, yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos ko marehistro po yung aking residence dito, ay magkukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan ng work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands, no? And I have good news naman po. Meron na akong working agreement na I will join a law firm here, practicing international law, particularly international litigation and arbitration na nakabase po sa Amsterdam. Hindi po yan magiging full-time. Kumbaga, I will become an off-counsel kung anong kliyente ko. But if they will ask me to help in their cases, I will also help. Vice versa. No? At bukod po dyan, I have been interviewing quietly with different universities for a teaching job. No? At ako naman po ay hindi lang naging full-time professor sa UP, kundi sa National University of Singapore at saka sa American University rin. No? But of course, I'm hoping na yung campus na pagtuturuan ko will be close to The Hague, no? Dahil ayaw ko naman mapalayo sa The Hague. Pero yan po ay katotohanan, yan ang reality, hindi ka naman po pwedeng mabuhay lang on savings, and after surviving on savings for the past 9 months, kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan, at kinakailangan back to work, no? So actually, no isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit. And this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well, no, tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So yun, ang problema ko, isang leather shoes lang ang daladala ko. At syempre, isang suit lang ang daladala ko. So kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum nito, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng resulta ng aking asylum. Ako po at saka ang Dutch government. No? Wala pong kahit sino na may access. No? Wala kayong database na pupuntahan. At kung tatawag kayo sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Ako po ay nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB. No? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now,
Gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng aking immigration, lahat ng request for deportation, dadaan din sa kanila. At syempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung rini-request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum dahil nga po, yan ang tawag dyan is right to non-refuma. Yung karapatan, una-una na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa at pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga ikaw ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. At siyempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang Duterte, nung Enero, formal na naghiwalay nung Enero, nung linunsad ang hakbang ng maisog, alam naman po natin na talagang kasama na rin po ako ni Tatay Digong na iwagayway ang katotohanan na ang nais mangyari ng Marcos administration ay Marcos forever. At isa nga po kung aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test dahil naniniwala po kami na yung pulveronic video, yung testimonya ni Agent Morales at yung testimonya ni Cathy Binag na nung minsan ay inalok siya ng shabu ni First Lady mismo at nakita niya sa kanilang dalawang mata na nagsasabu yung presidente at saka yung kanyang dating partner ay sapat-sapat na ebidensya para magkaroon ng conclusion na kung hindi hair follicle test ang presidente, dapat nga siguro paniwalaan na itong mga paratang na ito ay katotohanan. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang pagkakataon ni Presidente Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para mapasinungalingan na itong lahat ng mga paratang na ito. Kasi kung babasahin niyo po yung libro ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, no? Para sagutin nga yung kumakalat na chismis na sabi na rin ay si Tatay Digong na may isang kandidato di umano na pag nasa Davao ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, para pasinungalingan yan, talagang pinakuha niya ng urinalysis test ang Marcos Jr. at di umano negative. Ang problema sa urinalysis talagang sandali lang po talaga yung trace ng droga kapag urinalysis ang gagamitin at saka napakabilis po ng resulta. Parang minuto pa lang ay meron ng resulta kaya nakapagtataka. Pero sabi nga ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, at least nung ginawa nila yung urinalysis, parang natigil yung mga parata nga na gumagamit ng pinagbabawal na droga itong si Marcos Jr. Ngayon, hindi ko maintindihan bakit hindi pa mag-hair follicle test na matapos na lahat yan. So anyway, gaya ng sinabi ko na dati, kaya po talaga ako pinupulbos dahil dyan sa pulveronic video. Nung nagsimula po ang Huwad Committee, ako naman po ay naging miyembro ng 17th Congress. Siyempre, marami pa akong kasama sa Kongreso. Yung panahon na nagsimula ang Huwad Committee, yung mga kasama ko po sa 17th Congress, sila na yung mga bida dahil sila yung mga third-termers. Sila na po nagsabi na pupulbusin talaga ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado at sila na po nagsabi sa akin na pupulbusin ako ni Speaker dahil akong sinisisi sa pulveronic video. Ang katotohanan po niyan, nandun ako nung si Maharlika ay isinapubliko yung pulveronic video na yan at tatapatin ko po kayo, meron akong partisipasyon pag-authenticate ng video. Pina-authenticate po yung video na yan isang beses sa Los Angeles at isang beses sa iba pang bansa. Doon po ang naging partisipasyon ko, doon sa isang bansa pa yan. Kaya lang, ayaw po nila isa publiko yung resulta bukod sa sinabi nila na authentic talaga yan. So, nung sinabi naman nila na authentic yan dahil sa mga iba't ibang mga test na ginawa, nagkaroon ng kumpiyansa. No? Gumawa kami ng due diligence para masigurado na hindi naman kami magpapakita ng fake AI. Pero siyempre, nagkaroon talaga ng konfirmasyon yan, hindi lang sa pamamagitan ng isang computer program, kundi sa pamamagitan ng isang expert witness. Na pangalawa na po, pangalawang expert witness na po yan nung pinadala ni Maharlika yan sa Los Angeles sa isang eksperto sa Hollywood, no? Para suriin at ang conclusion ay hindi nga siya fake AI. Pero malinaw po na itong mga tanim kasong ito at saka yung pagigigil sa akin ng mag-asawang Marcos ay dahil dyan sa pulveronic video.
Ang tanong, bakit sila gigil na gigil kung sinasabi nila fake AI naman yan? Di ba? Human experience dictates na kaya sila gigil na gigil, mukhang naisa publiko yung ayaw nilang malaman ng publiko na sila nga ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Pero alam nyo, lumang balita na naman yan eh. Kaya nga hindi ko alam ba't sila gigil na gigil sa akin. Rolling Stone Magazine, nung estudyante pa sa Oxford, hindi po siya nagtapos ha, pero nag-aral siya sa Oxford. Sinasabi na siya ang tagabili ng kilong cocaine para sa kanya at para sa kanya mga kaibigan sa Oxford, di ba? Yan po yung nakasulat. Ba't di nila dinamanda ang Rolling Stone Magazine kung yan ay hindi totoo? Pag sinama-sama mo yung mga ganyan, yung artikulo, yung testimonya ni Agent Morales na meron siyang informant na nakakita talagang gumagamit sila ng pinagbabawal na droga sa isang condominium dyan sa Makati, si Cathy Binag at saka yung sinasabi ni Presidente Duterte, talaga namang hindi ka na masisisi kung ikaw ay maniniwala na siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Well, lahat naman po itong mga test nito, magagamit po lahat yan. Kasi ako naman, sinampahan din ako ng disbarment dahil dyan sa pulboronic video na yan. At syempre, ang ating depensa, linagay muna natin yan sa isang computer test program para malaman kung yan ang AI. At ang resulta ay, it is not AI at po pwedeng puntahan mismo ng hukuman yung same site na ginamit namin, no? Para malaman na hindi siya fake AI. Pangalawa, yung formal na pag-aaral na ginawa ng isang Los Angeles expert. Hindi pa po kami nag-give up doon sa unang nag-authenticate niyan. Kaya lang kasi, yung nag-authenticate ay kabahagi ng isang gobyerno. At ayaw ng gobyerno ngayon na maapektuhan ang bilateral relations kung sila ay maglalabas ng report na talagang hindi yan fake AI dahil na-recognize sila kung sino yung nasa video. Nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yung sa video, doon sila nagsabi, hindi kami maggagawa ng written report. Sasabihin lang namin sa inyo na authentic talaga yan kasi pag ginawa namin ng written report, maapektuhan yung samahan ng bansa nila at ng bansa ng Pilipinas. Pero wag po kayo magkaroon ng kahit anong duda. Authentic po, thrice over yung pulboronic video. Dahilan kung bakit talagang gusto nila akong dikdikin, dahilan kung bakit ngayon ako'y humihingi ng asylum, ang basehan ko po ay yung unjust prosecution. Yung wala talagang saysay na paglilitis sa akin ng tanim kaso. Pantakin ninyo, non-bailable. Syndicated human trafficking. Walang kahit sinong biktima na nagsasabi na rinecruit ko sila, na gumamit ako ng dahas para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Walang kahit anong ebidensya na ako daw ay nakipagsabuatan sa kahit sinong nag-recruit para pagsamantalahan ang kanilang gawain. Oh, tapos ikukumpira nila ako na bakit si Laila de Lima hinarap. Si Laila de Lima, 15 nagsabi tumanggap ng pera galing sa mga drug lords. Ako ni isang biktima, walang lumulutang. Sige nga, palutangin nyo kung sino yung biktima na di umano rinecruit ko. At ako ngayon ay nahaharap sa qualified non-bailable human trafficking. Wala ni isang testigo. Kaya yan po ang pagkakaiba namin ni Laila de Lima. Si Laila de Lima, labing lima kung hindi ako nagkakamali. I could be wrong, pero at least minimum 11 yan. Kasi in-interview ko po silang lahat. Dinala po sila sa Camp Aguinaldo, Camp Aguinaldo, doon sa barracks doon. Isa-isa ko silang in-interview. At ako nagbigay ng rekomendasyon na mukha namang totoo mga pinagsasabi ng mga testigo, bagamat lahat sila ay sentensyadong mga kriminal. Pero since lahat naman ng mga pangyayari na kanilang tinatayuan ay nangyari sa loob ng Muntinlupa, siguro maintindihan naman natin kung bakit ang mga testigo ay sentensyado. Kasi nga, yung mga pagbibigay ng pera, yung mga pagbibigay ng special treatment, lahat po yan nangyari sa loob mismo ng bilibid. No? Sino pa makakakita niyan kung hindi yung mga nakakulong mismo sa bilibid. So anyway, importante lang po na pasinungalingan ko na naman ang latest na sinasabi ni Secretary Remulla at bibigyan ko lang kayo ng paalala ha. Take 2 na po si Secretary Remulla. Una, sinabi niya, marami raw akong ginagamit na passport. Anong sabi ng DFA? Iisa lang ang passport ni Harry Roque. Ngayon na naman, sinabi nila, denied ang asylum. Sinasabi ko, nako, wishful thinking po yan. Para ako'y mapauwi, makulong, madikdik dahil sinisisi nila ako sa pulboronic video. Hindi po yan mangyayari. At habang sila ay patuloy na nagsasalita, na nais talaga nilang makuha si Harry Roque, lalo kung lumalakas sa aking kaso para sa aking asylum. So dapat nga po siguro mag-thank you ako. Pero syempre, mas gustuhin ko na matapos na itong rehimen ng Marcos Jr. Dahil talagang napakatindi na po na mga hinaharap ng ating kababayan. Hindi po solusyon si Marcos Jr.
Siya po ang pangunahing problema natin, nadagdagan pa ng gera ngayon sa gitnang silangan. And talking about the war, o ano na, mantakin mo, 17 na mga public officials, hindi niya alam kung paano iuwi. Eh alam niyo ba kung ilang milyones ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Middle East? Hindi mo lang naman i-repatriate yung mga nasa Israel at nasa Iran. Pag yan po ay pumutok, magkakampihan yan, buong gitnang silangan yan. Milyon-milyon po ang dapat nating repatriate. Nasaan ang plano po? Eh, ordinaryong bagyo, ang sinabi ni Marcos Jr., anong gagawin natin? Eh lalo na ngayon, milyon-milyon na kinakailangan na uwi, kakamot na naman ang ulo yan. Anong gagawin natin? Ulitin ko pong hamin ko sa kanya. Siguro po dahil talagang hindi nyo kaya at talaga kung talaga kayo ay merong karamdaman po talaga yan, yung drug addiction. Hindi ko po sinasabi na yan ay kasalanan. Yan po ay karamdaman. Yan po isang health issue. Yan po ay serious illness. Magpagamot na muna. Hindi ka naman kinakailangan mag-resign. Magpagamot ka, mag-leave ka, ibigay mo ang pagiging presidente kay Inday Sara nang sa ganun, meron namang tamang pag-iisip ang haharap sa problema ng gera sa gitnang silangan. Alam mo, talaga yung mga mangyayari sa atin, problema sa langis, problema sa repatriation, napakahirap niyan. Bakit? 3 taon na nakaupo si Presidente Marcos Jr. Itinigil niya yung sinimulan namin sa Duterte administration na naghahanap kami ng alternatibong mga bansa na pagkakalapan, pagkukunan ng langis at mga gasolina. Na-identify na po namin ang Russia, ang ano pa ito, hindi Uzbekistan, ang ano pa ba yung mga one of the STAN countries na pagkukunan. Kaya lang po, hindi nagkaroon ng sapat na panahon para ipatupad. Tinigil po ng Marcos administration. Hindi ko po alam kung bakit. Dahil sunod-sunura sa mga Amerikano doon sa sinasabi nilang sanctions. Pero tignan nyo naman yung mga bansang China, bansang India, pati ang Turkey. Wala silang pakialam doon sa sanctions ng Amerika. Basta kinakailangan nila ng langis, kumuha sila ng langis dahil mas mura at readily available. At ngayon, saan tayo kukuha ng langis pag nagputukan? Pag nagputukan po yan, 90% na lahat ng langis natin galing sa gitnang silangan. Saan tayo kukuha? Walang preparasyon. Ni hindi man lang tayo nakikipag-usap sa mga karatig bansa natin na mayroon langis. Malaysia, Indonesia, Thailand. Siguro dapat ngayon nakikipag-usap na tayo. Pati Vietnam, may sariling ano rin yan, langis. Dapat makipag-usap na tayo, makipagsunduan tayo, nabibigyan tayo ng prioridad para bumili ng langis. Kasi pag nagputukan yan, hindi lang mamahal ang langis, wala ka pang makukuha kasi walang maglalayad na tangke papunta ng Middle East habang nagpuputukan. So importante po magkaroon ng alternatibong pag-aangkatan ng langis. Gawin na po yan. Ayan, miski hate na hate ko Marcos administration, tinuturuan ko na po kayo. Dahil ang mga anak ko nandyan, ang mga kamag-anak ko nasa Pilipinas pa rin, wala rin po silang mabibiling gasolina kapag nagputukan. Eh alam ko naman ang gagawin nyo, mag-iimba kayo para mga sarili nyo at mga kaanak nyo at mga kaibigan nyo, kayo lang ang gagalaw sa kalye dahil kayo lang may gasolina. Pero para po sa alang-alang na sa aking mga kapamilya na nasa Pilipinas pa, maghanap na po kayo, unahin nyo na po ang ASEAN, makipagkasundo na kayo na bibigyan tayo ng langis. Pangalawa po, Russia. Ang lapit-lapit po ng Vladivostok sa atin, nasa norte lang yan. Pwede po, meron pong pipeline doon ng langis. Doon natin i-load at ibaba natin. Alam nyo ba, napakalapit lang yan? Halos kasing layo lang yan ng Japan sa atin. Pipikapin ang mga tankers doon, dadalhin sa atin. Makipagkasundo na pa kayo sa Russia. Nakukuha tayo ng langis galing sa Vladivostok. Hindi po pwede na dadaan ng Middle East dahil putukan nga po doon. Walang maglalayag na oil tanker pag nagpuputukan na sa Middle East. Ngayon nga lang po, laki na tinaas ang presyo ng gasolina at langis dahil nga po sa putukan. Yung insurance, yung probability na madadamay yung mga naglalayag ng langis, napakataas po. At siyempre, Amerika po at saka Canada. Alam natin mahal ang transportasyon. Pero kesa wala, makipagpirmahan na po kayo ngayon. Dahil kung hindi po, mauubos din po yung supply galing sa Russia, sa Amerika, sa Southeast Asia. Tama na po ang pagkakamot ng ulo. Ay nako, imbis na atupagin itong mga dapat gawin dahil nagigera sa Middle East, inuubos ang panahon, ang resources, ang pera ng gobyerno para bilhin ang boto ng mga senador sa parating na impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Mahiya naman kayo, wag nyo nang gamitin ang pera ng taong bayan para dyan sa makonvict si Inday Sara. Gamitin nyo na po para umangkat ng langis dahil kung wala po tayong langis, titigil po ang ekonomiya. Literally, magugutom ang taong bayan.
Sa tingin nyo ba, lalo kayong tatagal sa posisyon kung ngayon kalahati, gutom na yung kalahati pa, magugutom na rin. Ay nako, please lang po, itigil na ang politika. Lalo na ngayon na mayroong putukan sa gitnang salangan. Hanggang dyan na lang po kasi mahaba-haba na. No? Pero maya-maya po, ang report ni Congressman Pulong dun sa dalaw niya ngayon kay Tatay Tico. Maraming salamat po.